Magandang umaga, Ginang Bennett. Magandang umaga, Ginang Bennett. Siya ba ang tao na nag-iisang nagtatag ng Lauderdale Corporation? Ginang Bennett. Ang bata pa. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ordinaryong tao si Ginang Bennett. 3 taon na ang nakalipas, tinugis siya ng kanyang mga kaaway. Malungkot na pumanaw ang kanyang kasosyo. Mula noon, ibang-iba na siya. Paulit-ulit siyang nakipaglaban sa mundo ng negosyo. Itinatag niya ang Lauderdale Corporation, isa sa mga nangungunang kumpanya sa High Court. Wow, ang galing naman. Hoy, nandito rin pala si G. Pierce. Logan. Si Logan Browning yon. Ginang Bennett, hindi siya ang binatang Ginoong Browning. Hinto. Dito. Bilis, bilis, bilis. Huwag kang tatakbo. Hinto. Dali, 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 dito. Huwag kang tatakbo. Claire, mauna ka. Logan, sabay tayo. CJ. Logan, buksan mo ang pinto, Logan. Logan, Buksan mo ang pinto, Logan. Logan, buksan mo. Logan. 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 Sino yung nandyan? Buksan. Buksan mo ang pinto. Pakiusap, buksan mo. May mga tao pa rito. Malubha ang kanyang sugat at kailangan ng tulong medikal. Buksan mo ang pinto, bilis. May mga tao pa sa loob. Logan. Hindi, wag mo akong iwan. Logan. Logan Browning. Claire, mabuhay ka. Logan. Gising, tingnan mo ako. Benjamin Pierce. Logan. Benjamin Pierce. Sino siya? Ang pangalan niya ay Benjamin Pierce. Isinilang siya sa isang liblib na bayan sa probinsya. Wala siyang pagkakahawig sa binatang Ginoong Browning. Ang mukha niya ay mukhang-mukha kay Logan. Siguro ito ay isang bagay na iniwan ni Logan para sa akin. Ikakasal na siya bukas. Paano siya makakapag-asawa ng iba? Dapat siyang manatili sa akin. Sa kasaganaan man o sa karalitaan, sa pagkakasakit man o sa kalusugan, Nangangako ka ba? Napakakasalan si Binibini Hampton bilang iyong asawa? nangangako ako. Hindi siya nangangako. Sino yan? Ano ang nangyayari? Benjamin. Sino siya? Narito ako. Para pigilan ang kasal na ito. Hindi ka pwedeng pakasalan siya. Sino ka? Benjamin Pierce. Medyo biglaan nga lang ang pagkikita natin. Ako si Claire Bennett. Mula ngayon, akin ka na. Ang kapal ng mukha mo. Si MS, Bennett ito ng Korporasyong Lauderdale. Huwag mong abusuhin ang kabaitan niya. Kahit sika ng Lauderdale Corporation, wala kang karapatang pigilan akong magpakasal. Benjamin Pierce. Kung gusto mo pang magtagumpay sa High Court, sumama ka sa akin at pakasalan mo ako. Loko ka. Ni hindi nga kita kilala. Bakit kita pakikinggan? Kasi kayang-kaya kong sirain ang buhay mo. At isama ang lahat ng malalapit sa iyo. Naniniwala ka bang sa isang salita lang mula sa akin, ang mga taon ng pagsusumikap mo ay mawawalan ng saysay? Saan nanggaling tong baliw na to? Paano nagawa ng CEO ng Lauderdale ang isang bagay na napakawalan Gia? Sa totoo lang, parang kakalabas mo lang sa mental hospital. Loko ka. Benjamin, paalisin mo siya. Baliw.
Ito ay panggigipit at kahiyahiya. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Isang pagpipilian lang ang ibinibigay ko sa iyo. At iyon ay ang pakasalan ako. Kung hindi, lumabas kayo. Gusto kong makapag-usap ng pribado. Kay Im Pierce. Bilis, umalis na kayo. Halika na, umalis na tayo. Umalis na tayo. Umalis kayo, lumabas. Benjamin Pierce, magnanakaw ka. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya pumayag sa kondisyon mo? Bitawan mo ako. Benjamin Pierce. Sa estado mo ngayon, kahit magsumikap ka pa ng ilang dekada, baka wala ka pa ring marating. Pero ako ang makakapag-angat sa iyo sa tuktok. Benjamin Pierce. Tigilan mo na ang paglaban. Ako lang ang karapat-dapat na nasa tabi mo. Iminumungkahi kung pumayag ka na. Maliban na lang kung gusto mong. Ang mga pamilyang Hampton at Pierce ang magbayad sa katigasan ng ulo mo sa pamamagitan ng paghihiganti ng Lauderdale Corporation. Bennett, bakit mo ako napakahalaga? Ano ba ang meron sa akin? Ang pinakagusto ko ay ang mukha mo. Sa madaling salita, mapapag-aral kita sa ibang bansa. Bibigyan kita ng pinakamagandang oportunidad. Ibibigay sa iyo ang katanyagan at estado, lahat ng ito. Basta pakasalan mo lang ako. Manatili ka sa tabi ko. Benjamin Pierce, maging matalino ka na. Wala ka sa posisyon para labanan ako ngayon. Logan, alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Sa wakas, bumalik ka na rin sa akin. Ngayon, babawi ako sa iyo. Hindi na kita pahihirapan pa ulit. Mahal. Ito ang singsing na hindi mo napanahang isuot noong araw na iyon. Bitawan mo ako. Claire Bennett, ngayon magkakapantay na tayo. Ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin, babayaran mo isa-isa. 5 araw ang nakalipas, bakit hindi mo sinabi sa akin na mabigat ang sakit ni Lolo? Dahil ba, gusto mo lang akong pagdusahan? Makakahanap pa ba kita? Sa lahat ng taong nasa ibang bansa ka, sinagot mo ba kahit minsan ang mga tawag ko? Presidente ka ng Lauderdale Corporation. Sa tingin mo hindi mo ako mahahanap. Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit ka. Hoy. Paano ka nagkakamali ng ganito, Young Master Pierce? Binigyan mo naman si Lolo Pierce ng pinakamagandang paggamot. Bukod pa riyan, noong mga panahong iyon, si Young Master Pierce ang nagputol ng lahat ng komunikasyon sa iyo. Ni hindi nga namin matunto ng bakas niya. Hindi pa nagsasalita ang maabyutan siya. Siguro sa paningin niya, mali ang lahat ng ginagawa ko. Dapat talagang isipin ni Young Master Pierce. Kung talagang gusto mong kontrolin siya, paano siya muling nakipag-ugnayan kay Miss Elaine Hampton? Tama na. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya at kay Elaine. Ang gusto ko lang ay na ang kanyang mukha ay nasa tabi ko. Ayos na iyon. Claire Bennett, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana napalampas ang huling pagkakataon kong makasama si Lolo. Pabayaran natin ito unti-unti. Jordan Webb, tulungan mo akong mag-isip. Bukod sa kontrata ng pagpapahintulot sa sangay, at sa bagong address ng villa ng mga magulang ni Benjamin, may iba pa ba akong magagawa para sa kanya? MS, Bennett, gusto mo bang talaga ibigay ang sangay na kumpanya kay Mr. Pierce? Kumpara sa mga pinapahalagahan ko, hindi man lang nababanggit ang sangay na kumpanya. MS, Bennett, ang sweet ninyong dalawa ni Mr. Pierce. Magmamahalan talaga kami. Ang gwapo talaga ni Mr. Pierce. 2 taon siyang nag-aral sa ibang bansa. At wala siyang kahit anong iskandalo. Karapat-dapat siyang maging asawa mo. Matapat talaga si Benjamin. Ano nang nangyari?
Naniniwala ako kay Benjamin. Gawa-gawa lang ito ng mga reporter na nagsisinungaling. Oo. Syempre. May ipapaalam ako sa inyong lahat. Ito ang pinakamamahal kong kapatid, si Elaine Hampton. Simula ngayon, maninirahan na si Elaine kasama ng pamilyang Bennett at magsasama kami sa isang bahay. Tunay niyang kapatid ba yan? O may iba pang relasyon? Tingnan mo siya, kakapuri-puri lang ni Ginang Bennett sa kanya. Parang binigyan mo lang sila ng dahilan para pagtawanan ka. Matagal ko nang naririnig na, napilitan lang si Ginang Bennett sa kasal na to. Mukhang totoo nga. Sa tingin ko, si Ginang Bennett ay wala namang problema. Ginang Bennett. Paano nila nagawa to? Ayos lang. Basta masaya ka, Ben. Mukhang magkakaroon ng pagbabago sa Hoderdale Corporation. Hindi ko inaasahan na ang isang determinadong tao tulad ni Ginang Bennett ay magiging ganito dahil lang sa pag-ibig. Oo, mukhang. Mula ngayon kailangan nating isipin kung gaano kahalaga si Benjamin kay Ginang Bennett. Mukhang tama si Ben. Talagang walang hanggan ang pagmamahal ng babaeng yun sa kanya. Sa tingin ko, hindi yan masama. Kapag mas kahabag-habag ang isang tao, at mas gusto niyang alagaan siya ni Ben, mas masasaktan lang siya. Ginang Bennett. Mula ngayon, pakiusap, alagaan mo ako. Claire Bennett, hintayin mo lang. Simula pa lang ito. Lahat ng paghihirap ko noon, babayaran ko sa'yo ng doble. Umalis na ba ang lahat ng bisita? Oo, umalis na silang lahat. Ginang Bennett. Bakit mo hinahayaan na? Tapakan nila ang iyong dignidad. Ikaw si Claire Bennett. Namatay si Logan para iligtas ako. Paano ko ito makakalimutan? Kapag nakikita ko lang ang mukha ni Benjamin Pierce, parang narito pa rin siya sa tabi ko. Gusto kong bumawi sa kanya. Gusto kong maging mabuti sa kanya. Ginang Bennett, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam ko, pero hindi ko talaga kayang tumanggi sa mukha niyang iyon. Pagod na ako. Gusto kong mag-isa muna sandali. Umalis ka muna. Ginang Bennett, sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga at huwag mag-stress. Huwag kang masyadong masaya o masyadong malungkot. Kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Ano ba nang ginagawa ko kanina? Pinapangunahan ako ng isang babaeng ganon. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang desperado mo. Ano ba nang gusto mong gawin? Dati, sinasabi mong magiging tulay mo ako papunta sa taas. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin lahat ng koneksyon mo sa negosyo. Claire Bennett, kailan ka natuto na magpakita ng gano'n ng kababaang loob? Hindi ako natuto. Claire Bennett, dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti, ang pagtingin pa lang sa'yo. Nakakasuka na. Okay lang. Basta nandito ka sa tabi ko. Basta buhay ka. Wala akong pakialam kung ano nang gawin mo. Claire Bennett, wala ka talagang hiya. Ginang Bennett. Ginang Bennett. Ginang Bennett, ayos ka lang ba? Dalhin na kita sa ospital. Ayos lang ako.
Nasaan si Benjamin? Nakapagpalit na ng damit si G. Pierce, at umalis na patungong Villa kasama si Binibini Hampton. Malapit nang mag-umaga. Ay nako, masama ito. MS, Bennett, gusto ni Miss Hampton na maalis ang mga gamit mo. Gusto niyang magkaroon ng puwang para sa sarili niyang gamit. Young Master Pierce, ang lahat ng mga bagay na ito, ay ang mga pinakamamahal ni Miss Bennett. Itatapon mo ba talaga ang lahat? Hindi ba dapat hintayin muna nating bumalik si Miss bago magdesisyon? Tumigil ka. Walang kwenta ang lahat ng ito. Hindi gaanong importante ang nararamdaman ni Claire Bennett. Kumpara sa magandang tulog ni Elaine. Tama ka. Teka. Itapon na ang lahat ng ito ngayon din. Tigil! Kayong lahat! Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso na hawakan ang alinman dito? At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang i-photoshop ako sa larawang yon? Claire Bennett, nakakadiri ka talaga. Ibalik mo sa akin. Claire Bennett, mula ng araw na sumingit ka sa buhay ko, dapat alam mo na, hindi kita mamahalin kailanman. Tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Nakakaawa ka lang tingnan. Hindi. Bakit ba nakakasakit ng labis sa akin? Ang makita siyang nahihirapan ng ganoon? Benjamin, huwag mo siyang hayaang lokohin ka. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa'yo? Hindi. Paumanhin. 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 Claire Bennett, tignan mo, nakakaawa. Nakakadiri talaga. Claire, hindi mo ba maintindihan? Lahat ng mahalaga sa iyo, at lahat ng pinahahalagahan mo, ay walang kabuluhan kay Benjamin. Panahon na para sumuko ka, kahit lumuhad ka pa kay Ben. Hindi kanya kailanman mamahalin. Claire Bennett, hindi mo ba gusto ang tumingin sa mga ganitong larawan? Kung gayon, patuloy kang tumingin. Si Elaine lang ang minamahal ko. Hindi ang isang babaeng katulad mo. Naiintindihan mo? Benjamin Pierce, huwag mong kalimutan na, ako ang namamahala sa pamilya Bennett. Kung hindi ka kapakipakinabang, mag-aksaya pa ba ako ng oras dito? Alam mo ba, sa lahat ng mga taon sa ibang bansa, sino ang katabi ni Ben? Noong ikaw ay nasasaktan, sino ang inaliw ni Ben? Ako, palagi akong ako. At ang magagawa mo lang ay gamitin ang mga retokadong larawang ito, para linlangin ang sarili mo. Huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Ben, nagkagalit kayo. Hindi ba makakaapekto yun sa paglahok ko sa design exhibition ng branch company? Huwag kang mag-alala. Naiinggit lang siya. Basta bigyan ko lang siya ng dahilan para hindi mapahiya. Kusa siyang atras. Pero, wala akong magandang achievement o mga gawa. Baka lahat sa kumpanya ay Relax ka lang. Malawak ang network ni Claire. Kumuha ka lang ng kahit anong design project at sabihin mong sayo, papalagin natin ang pangalan mo. talaga. Salamat, Ben. Ben, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. Logan, iningatan ko ang mga litrato natin. Hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino. Ang iniwan mo sa akin. Anong ginagawa mo rito? 3 araw na lang ang natitira bago ang design show ni Elaine. Humanap ka ng mga gawa ng mga top master at gamitin mo yon para palakasin ang pangalan ni Elaine. Panloloko iyon. Hindi ako sang-ayon.
Basta sang-ayon ka na i-promote si Elaine. Hindi ko na pag-uusapan ang mga litrato. Ben. Ang ganda ng singsing sa kanyang daliri. Kung gusto ni Elaine, gamitin na lang natin ang singsing na ito bilang pangunahing piyesa sa kanyang design exhibition. Malaki ang halaga ng singsing na ito sa akin. Hindi ko ito maibibigay sa iba. Kung gusto mo ng design, makakahanap ako ng top designer para gumawa para sa'yo. Mukhang ang singsing na ito ay talagang mahalaga sa'yo. Noon, pinawalan mo ako ng mga mahal ko sa buhay. Ngayon, gusto kong maranasan mo kung ano ang pakiramdam kapag ang isang bagay na mahalaga sa'yo ay hindi na sa'yo. Napakababaw mo. Sige na. Claire Bennett, tandaan mo lang na tulungan si Elaine na maghanda para sa kanyang exhibition. Ang singsing na ito. Ben, kamusta na? Nahanap mo na ba ang singsing ni Claire Bennett? Ano ba iniisip ko? Bakit ko pa intindihin ang nararamdaman ni Claire? Heto, kunin mo. Salamat, Ben. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Si Claire, ang matandang yun. Paano siya makakapantay sa akin? Narinig ko na ang design exhibition ngayon ay personal na pinamumunuan ni younger sister ni Mr. Pierce. Ang bata-bata pa niya, lead designer na agad. Talagang may talino siya. May talino? Seryoso ka? Kung wala si Benjamin na sumusuporta sa kanya, hindi siya magiging lead designer. Tingnan mo lang ang mga ito. Magkakahiwalay ang mga estilo. Halatang hiniram niya lang ang mga ito. Basta't hindi kinopya ang mukha ni Ben. Ang mukha niya. Wala akong pakialam sa iba. Ang talento ni Elaine sa disenyo, hindi ninyo dapat pinag-uusapan. Mukhang hindi pa rin kayo naniniwala sa talento ni Elaine sa disenyo. Kapag naipakita na ang pangunahing disenyo ngayong gabi, Tiyak ako. nakumbinsido na ang lahat. Wow, ang ganda nito. Ito ang pinakabagong disenyo ko. Ang inspirasyon ay tunay na pag-ibig. Inspired ito ng partner ko. Claire, ako mismo ang nagdisenyo ng singsing na ito. Sa araw ng kasal natin, isusuot mo ba ito? At magiging bride mo ako. Elaine Hampton, sinasabi mong sa iyo ang singsing na ito. Claire Bennett, ano bang problema mo? Ibalik mo ang singsing ko. Claire Bennett, baliw ka ba o ano? Sa tingin ko, naiinggit ka lang, dahil may pag-ibig ako ni Ben. Akala mo ba talaga, lahat ng meron ako ay sayo? Ibalik mo. Kaya lang dahil nainggit ka. Kailangan mong sirain ang pangalan ni Elaine sa harap ng lahat. Kinopya niya ang trabaho ng iba. Wala akong pakialam doon. Pero imposibleng, ninakaw niya ang singsing ko. Singsing mo, kaya akala mo, hindi kayang idisenyo ni Elaine ang piyesang ito ng mag-isa. Dahil lang ordinaryong babae siya. Hindi tulad mo. Isang mayamang tagapagmana na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Tama si Mr. Pierce. Ang mga kapitalistang walang puso
ay talagang mababa ang tingin sa ordinaryong tao, di ba? Eksakto. Ganitong klaseng tao pala si Claire. Ang singsing na ito ay idinisenyo ng aking Magpapakasal ka. Sa akin. Ito ay idinisenyo ng aking mga kaibigan, at ako nang magkasama. Sa loob nito, ay may nakaukit na petsa pa. Tanggalin mo lang, tignan mo at makikita mo. Nagsisinungaling ka. Ako ang nagdisenyo ng singsing na ito. Mapapatunayan ito ni Ben. Nakita ko mismo si Elaine, na nagdidisenyo ng singsing na ito, sa aking sariling mga mata. Nandoon ako mula sa unang sketch. Hanggang sa natapos na piyesa. Sigurado ka bang? Personal mong nakita siyang nagdidisenyo nito. Yung designer na si MS Hampton at si Mr. Pierce ay halos magkadikit na. Malamang nag-aalala si MS Bennett na aagawin ni MS Hampton ang lalaki niya. Ang gulo talaga sa mga mayayamang pamilyang ito. Ang hiya sa singsing na ito ay binili sa isang auction. Ang huling presyo ay 2.6 bilyong piso. Kailangan mo bang hanapin ko ang orihinal na nagbenta para harapin ka? Claire Bennett, naghihiganti ka ba sa akin? Paghihiganti, ito ay regalo mula sa taong pinakamahal ko. Kami ang nagdisenyo nito ng magkasama. Paano niya nagawang ang kinin ito? Hindi ko kailanman binigyan ng ganito. Noong nakaraan, gumawa ka ng peking litrato para siraan ako. Ngayon naman, gumawa ka na naman ng kwento. Claire Bennett, kadiri ka talaga. Hindi ako makapaniwala na si MS Bennett ay talagang gagawa ng kahihiyan. Ang kalokohan. Hindi niya mahawakan ng lalaki. Kaya ganito na lang ang ginagawa niya. Claire Bennett, sinasabi ko sa'yo, gagawin kong matagumpay ang palabas ni Elaine. Kung sasabotahin mo pa ito, magagalit talaga ako. Sigurado ka ba dyan? Sinabi ko sa iyo, mas mahalaga pa sa akin ang singsing na ito kaysa sa buhay ko. Ngayon, hindi ko siya pahihirapan. Claire Bennett, Gawin mo. nagbabalak ka lang. Ginagamit mo ito bilang dahilan para mahila mo si Elaine sa isang lugar na hindi na niya malalapitan. Kung may lakas ka ng loob, bakit hindi mo na lang kami parehong palayasin? Na Elaine? Benjamin Pierce, sa pagkakataong ito, hindi mo na siya mapoprotektahan. Gawin mo, dalhin mo palayo si Elaine Hampton. Sino nang may lakas ng loob? Si Elaine ang babaeng pinakamahal ko. Kung may mangahas na humipo sa kanya, dapat tingnan muna nila kung papayag ako. Siya ang pinakamahal mo? Kung ganoon, kapag nawala siya, wala nang babaeng mamahalin pa ang natitira sa'yo. Claire Bennett, nag-iisip ka na naman. Ganito pala, dahil hindi mo makuha ang pagmamahal ni Ben. Sinusubukan mo lang akong saktan. Sa harap ng lahat. Lahat kayo, kailangan nyo akong suportahan dito. Kung may mangyari sa akin ngayon. Dahil ito sa babaeng baliw na ito, si Claire Bennett. Gawin mo. Benjamin Pierce. Ang mukha mo. Claire Bennett, binabalaan kita. Habang nandito ako, walang makakasakit kay Elaine. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong sirain ang mukha ko. Benjamin Pierce, masyado ba kitang pinalalaki? Nasaktan mo pa ang sarili mong mukha para sa isang babae. Kung ganoon, edi kayong dalawa. Hindi na kailangang umiral pa. Claire Bennett, akala mo ba talaga mapapasunod mo ako? Mukhang, masyado kitang pinagbigyan. Ngayon akala mo, maaari mo nang ilagay ang mga kamay mo sa kahit anong gusto mo. Kayong dalawa, ang isa ay nagnakaw ng creative idea ng isang designer. Ang isa naman ay nagnakaw ng alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar sa akin. Kayo, maghanda kayong mabulok sa kulungan. Claire Bennett, kung magpapatuloy ka ng ganito, huwag kang umasang patatawarin kita. Patawarin mo ako, nakakatawa.
Kung hindi dahil sa magandang mukha mo, akala mo ba hahayaan kitang makalusot ng ganoon? Ngayon, hindi mo na nga naprotektahan ang mukha mo. Wala kang karapatan na magmalaki sa harap ko. Ben, huwag mo siyang pakinggan. Siya lang naman ang maliit mong tuta. Ang iniisip lang niya ay kung paano ka mapapanatili. Bakit pa niya ipapakulong ka? MS Bennett, sa ngayon ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpapagamot ng kanyang mukha. Maliit lang ang sugat. Gagaling din yan. Bitawan mo. Makipag-ugnayan sa pinakamahusay na plastic surgery team sa buong mundo. Ngayon, Benjamin Pierce, magpakabait ka na lang. Kung ako ang nasa kalagayan mo, mananalangin ako na ang mukha ko ay maging parang bago ulit. Kung hindi, magiging napakahirap ng buhay para sa'yo. Ang mukha niya, ayos na. Hay naku, kahit na si Claire ay nagsasabi ng paghihiganti. Yan pakitang tao lang yan para magpakamahirap kunin. Ginang Bennett, ang mga sugat sa mukha ni Ginoong Pierce ay medyo malubha, pero kaya niyang gumaling ng lubusan. Hindi mo kailangang tumayo dito, na nagpapanggap na nagmamalasakit ka. Kung hindi ka nagkagulo sa Design Expo, hindi sana nasaktan ang mukha ko. Aayusin ko ang pinakamagaling na cosmetic surgeon para sa iyo. At ipinapangako kong magiging maayos lang ang mukha mo. Akala mo ba talaga, ang paghahanap ng doktor para sa akin, ay magpapatawad na ako sa'yo? Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, kung talagang gusto mong pagalingin ang mukha ko, ipakita mo ang tunay mong pagsisikap. Ginang Bennett, ayos ka lang ba? Ben, sa palagay mo ba ay gagaling pa ang mukha mo? Sabi ng doktor, kailangan kong maghintay at tingnan kung paano ito gagaling. Hindi ko hahayaang may mangyari sa mukha mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw ay isang babaeng malas. Laging nagdudulot ng problema para kay Ben. Logan, gising. Tingnan mo ako. Ako ito. Isinangkot kita dito. Huwag mong isipin ang isang simpleng, pakitang taong paghingi ng tawad, ay magpapawala, sa lahat ng ito. Ipakita mo sa akin na talagang nagmamalasakit ka, at hayaan mo akong magdesisyon. Kung ayusin ko o hindi, ang mukhang sinasabi mong gusto mo ng husto. Bibigyan kita ng proyektong siguradong kikita. Ipangako mo lang sa akin na aalagaan mo ang mukha mo. Ben, sumang-ayon ka na lang sa kanya. Bakit hindi ka sumang-ayon? Magagamit natin ang pera niya para makaganti sa kanya. Claire. Sa huli, ikaw ang CEO ng isang korporasyon, ang pagpasok sa kwarto ng isang lalaki, sa kalagitnaan ng gabi, hindi ba nakakahiya yan para sa'yo? Lumabas ka. Nandito lang ako para magdala ng damit para sa'yo. Ang mukha mo, ina-apply mo ba ng tama ang ointment? Claire, matapos ang lahat ng ginawa mo, kay Ben, may lakas ka pa ng loob na magpakita dito at patuloy na humingi ng atensyon niya. Sa totoo lang, ang kapal ng mukha mo. Lumayo ka sa amin. Hindi namin kailangan ang malas mong kumapit sa amin. Tandaan mo ang sinabi ng doktor. Mag-apply ng gamot sa tamang oras. Sa papel, ikaw at ako ay mag-asawa pa rin. Pero hindi ako bababa sa level mo. Nasusubok magnakaw ng asawa sa kasal ng ibang babae. Mahalaga ako kay Ben. Ayaw niyang makita akong nagdurusa. Hindi ako katulad mo. Mayroon akong hangganan. Hindi ko basta-basta lalapitan ang isang tao. Alam niyang pahalagahan ang isang babae. Pero sa kasamaang palad, hindi lang ako ang minamahal niya. Marami na akong ginawa, pero kaaway pa rin ang tingin niya sa akin. Logan, may nagawa ba akong mali? Ben, hindi mo pa ba naaalala kung paano mo nakuha ang peklat na yan? Ben, anong nangyayari sa'yo? Kukuha ako ng doktor ngayon din. Teka. Ayos lang yan, sabi ng doktor. Psychological lang daw. Kapag naalala ko na, gagaling na ako agad. Sabi ni Tito Pierce ilang taon na ang nakalipas. Sobrang lagnat ka raw, kaya nawala ang memorya mo. Baka balang araw, bigla na lang bumalik, ang lahat sa'yo.
Ben, sigurado ka bang? Mas maganda ang deal na pinag-uusapan natin ngayon, kaysa sa alok ni Claire sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa proyektong ito, malaya na tayo sa wakas. Kay Claire. G. Pierce, Binibini Hampton. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Isang araw na ang nakalipas. Ito. Ginamit mo itong pekeng dokumento para linlangin si Ginang Bennett na makipagtulungan sa atin. Kung malaman ito ng Hoderdale Corporation, hindi tayo papayagan ito. Huwag kang mag-alala. Basta alam ni Claire na si Ben ang pumirma. Hindi niya ito pag-iinitan. Ben, ang tagal kitang hinintay. Kung hindi kita itutulak, natatakot akong magkagusto ka talaga kay Claire. Ito ang matalik kong kaibigan, si Donald Warner. Narinig niyang, bihirang talento si G. Pierce, kaya dinalaw kanya para makipagtulungan. Totoo nga ang sabi nila sa pagtingin lang makakapaniwala. Kung tatanungin mo ako, bagay na bagay, si G. Pierce at Binibini Hampton. Kung magtutulungan kayong dalawa, saan na kami? Kikita, ha? Umupo ka. Ang proyektong ito sa mga materyales sa konstruksyon ay garantisadong panalo na may malaking kita. Ang kailangan lang natin ay ang iyong garantiya. Kung tayo ay malulugi, ililipat lang natin ang lahat ng sisi kay Claire Bennett. Hindi kanya pababayaan na mag-isa. MS, Bennett, hahayaan mo ba talagang patuloy silang makalusot? Makinig muna tayo kung ano ang balak nila. Kung tayo ay mananalo ng malaki, magkakaroon na tayo ng pagkakataon na makaganti kay Claire. Ikaw, Mag-imbestiga ka muna tungkol kay M. Warner na ito. Benjamin, kaibigan ko, maghintay ka lang sa mabuting balita ko. Aalis na muna ako. Mr. Warner, sa hinaharap, kung malaman man nila na ito ay dobleng kontrata. Kapag nagkaproblema ang proyekto, si Benjamin Pierce ang sasalo sa lahat ng pagkalugi. Maghihiganti kaya si Claire sa atin? Hindi mo ba nakita mismo kung paano sumusunod si Claire sa lahat ng gusto ni Benjamin? Kahit na magkaproblema, talaga ang lahat. Si Claire Bennett ay tiyak na tutulungan si Benjamin na puna ng pagkukulang. Ginang Bennett. Nagsagawa ako ng masusing investigasyon. Ang proyekto ni Donald Warner ay may mga seryosong panganib kung may malimang mangyari. Si Ginoong Pierce ang mananagot sa lahat ng pagkalugi. Hayaan mo si Ben ang bahala sa proyektong ito. Ako ang mag-aayos ng gusot na kanyang ginawa, Jordan. Ano sa palagay mo? Nagkamali ba ako? Siguro hindi ko dapat hinayaan na umabot sa ganito. Dahil lang sa mukha ng isang tao. Naniniwala ako na balang araw si Ginoong Pierce ay tiyak na maantig sa iyo. Ben, heto ang proyektong ipinangako ko sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma. Ben, ako mismo ang pumili ng proyektong ito dahil ito ang pinakaangkop sa kasalukuyang yugto ng pag-unlad ng sangay. Ang ibinigay sa iyo ni Donald Warner ay napakaraming panganib. Claire Bennett, sinubaybayan mo ako. Gusto mo ba talagang maglaro ng tagapagligtas? Bakit ka nandito? Simula nang dumating ka, nagalit si Ben. Hindi mo ba alam na ikaw ay malas at ang pagdurusa? Seryoso, lumayo ka sa amin na mga normal na tao. Ito ay isang subsidiary ng Hoderdale Corporation. Bilang pinuno ng kumpanya, pumunta ako rito para mag-inspeksyon. Hindi ba iyon ang trabaho ko? Sayang, hindi na magtatagal ang ganyan.
Ano ang ibig mong sabihin? Eksakto ang ibig sabihin nito. Sa lalong madaling panahon, ang kumpanyang ito ay wala ng kinalaman sa'yo. Ben, ganoon ba talaga ang pagnanais mo? Naiwan ako. Ang panonood sa talunang minsay, nangangailangan ng iyong awa. Na ngayon ay makalaya sa iyong kontrol, ay nakakabigo, di ba? Alam mo ng eksakto kung gaano kadelikado ang proyektong ito. Para lang mapaghigantihan ako, handa kang gawin iyon? Ang Benjamin Pierce na labis mong minahal. Ang taong isinakripisyo mo, ang lahat para sa kanya. Araw-araw, ang iniisip lang niya, ay kung paano ka papahirapan. Basta't ikaw ay nagdurusa, masaya kami. Claire Bennett, ito ang karma, sa pagnanakaw mo kay Ben sa akin. Ang pagtingin sa kung paano mo lang, tinatanggap ang lahat ng nararating, ay nakakadiri. Tumingin ka sa sarili mo. Nakakasuka, kahit tingnan ka lang. Ano ba ang nasa isip mo? Malamang iniisip mo, si Benjamin Pierce ay isang walang utang na loob na basura. Hindi ko lang talaga makalimutan kung paano ka nagpakita ng pagmamataas nang guluhin mo ang kasal. Tama na. Kapag kumalma ka na, pwede na tayong mag-usap ulit. Hindi mo ba kayang harapin ito ngayon? Kumpara sa lahat ng sakit na dinanas namin itong mga nakaraang taon, hindi ito kasing sakit noon. Kaya kong harapin ang hindi pagkaunawa ni Ben sa akin. Ngunit saan mo nakuha ang kapal ng mukha para magpakita ng pagmamataas sa harap ko? Paano mo nagawang tratuhin ng ganoon si Elaine sa mismong harap ko? Lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na, maniwala ka man o hindi. Ben, may alam akong napakagandang lugar para kumain. Sumama ka sa akin, please. CJ, tara na. Hintayin mo ako rito. Ayos ka lang ba? Anong pinagtatawanan mo? Hindi ka namatay, hindi ba sapat na yon? Ako ang pinagtatawanan ko. Sa huli, hindi ko na lang talaga kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ka naman talaga siya. Lagi niya akong binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Tumakbo ka ng diretsyo, huwag kang lilingon. Logan Browning. Kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Logan Browning, buksan mo ang pinto. Logan Browning. Mukhang oras na para magising na sa panaginip na ito. Ano naman ang gusto mo ngayon? Tigilan mo na iyang drama, Benjamin Pierce. Maghiwalay na tayo. Ayaw ko nang magmahal pa sa'yo. MS, Bennett, may problema sa proyektong pinamumunuan ni Mr. Pierce. Maaaring harapin ni Mr. Pierce ang malaking bayad pinsala. Bakit ka nag-aalala? Hindi ba sinabi ni Benjamin na ang sangay ay kusang humiwalay na sa kumpanya? Hindi na natin kailangang linisin ang kalat niya. MS, Bennett. Naunawaan ko na lang.
Ayaw ko nang magpatuloy sa pagsisinungaling sa sarili ko. Ipalam sa kanya kay Benjamin Pierce ang tungkol dito. Tungkol sa mangyayari sa susunod. Hindi na natin kailangang makialam. Sige, Ms. Bennett. Ginoong Pierce. Ito ang mga dokumentong ipinabigay sa inyo ni Ginang Bennett. Ano, nag-aalinlangan na ba ngayon si Claire? Ginoong Pierce, napaka-importante ng file na ito. Pakiusap, basahin ninyo itong mabuti. Pakitang tao lang lahat ito. Ang assistant na iyon ay tagasunod lang ni Claire. Talagang si Claire. Ang putang iyon, ang nagpadala sa kanya para takutin ka. Bakit nagkaroon ng ganoong malaking problema ang proyekto? Anong nangyayari sa kontratang iyon? Nakausap na ba si Donald Warner? Si Craig Oliver naman? Ben, huwag kang magpanik. Nandyan si Claire para tumakip sa atin. Ano naman kung mawalan tayo ng konting pera? Akalan nyo ito ay ganoon lang kasimple. Magsipunta sa impyerno ang mga lintang manloloko. Benjamin Pierce, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ang stock price ng kumpanya ay bumagsak ng 40%. May mukha ka pang umupo dito? Ginoong Foster, aksidente lang ito. Kailangan ng kumpanya nang magsasagot ngayon. Ikaw at si Miss Hampton ang parehong namuno sa proyektong ito. Kaya ngayon, iniisip ng board na dapat kayong dalawa ay magbitiw. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Si Claire ang may gusto kay Ben. Napamunuan ang kumpanya. Hindi ka ba nag-aalala kung paalisin mo siya? Nalalabanan ka ni Claire. Hindi ba't ilang araw lang ang nakalipas nang ideklara ninyong hiwalay na ang kumpanya? Sa headquarters, paano nangyari na ngayon? Biglang naging backup ninyo ulit si Claire? Claire Bennett. Anong ginagawa ninyo? Paano nyo ako itinatrato ng ganyan? Sabi ni Miss, dahil maghihiwalay na, kayong dalawa, wala na kayong karapatang pumasok dito. Noon, si Claire ang pumilit na pumasok at siraan ang kasal namin. Ngayon, gusto niyang makipaghiwalay. Sino ba siya? Nasaan si Claire Bennett? Sabihin mo, lumabas siya at makipagkita sa akin. Oh. Abala si Ginang Bennett, kung gusto niyong makita siya, maghintay lang kayo sa pinto. Mukhang tamang-tama ang pagdating ko. Ngayon ka lang dumating. Para pagtawanan ako, di ba? Kung wala ka, wala ako ngayon. Masaya ka na ngayon, no? Mali ang pagkakaintindi nyo, Ginoong Pierce. Narito ako para kunin ang utang sa akin. Naalala mo ito, ang dokumentong dati mong inakalang walang kwenta. Sa totoo lang, noon pa kita sinabihan, hindi ka pwedeng maging pabaya sa negosyo. Sayang, gusto mo pa ring sundin ang sarili mong paraan. Kaya narito ka. Para lang hamakin ako, ganun ba? Hindi lang yon. Ang sing-sing na ninakaw ni Binibining Hampton ay gawa sa alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Siya nga pala. Binibining Hampton ay nagnakaw din ng disenyo mula sa bansa. Ayon sa mga internasyonal na kasunduan, kailangan niyong bayaran ang 3 beses ng orihinal na halaga. Claire Bennett, wala kang awa. Claire Bennett, ano ba talaga ang gusto mo? Dapat may hangganan. Ang selos mo. Selos, Benjamin Pierce, huwag kang magmalaki, hindi na kita mahal. Ngayon, kayong lahat ay magbabayad sa paghamak niyo sa akin. Ano ba yan? Claire Bennett, baliw ka. Benjamin Pierce, ibinigay ko sa iyo lahat ng meron ka ngayon. Ang pagkuha nito pabalik ngayon ay tama lang. CJ, Kung yan ang gusto mo, kunin mo na lahat. Huwag na tayong magkita ulit. impossible. Logan Browning. Claire Bennett. Anong laro ang nilalaro mo ngayon? Paano mo nakuha ang peklat na iyan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tungkol sa peklat na ito, paano nangyari na mayroon ka ng eksaktong kaparehong peklat niya? Bitawan mo ako. Wala kang pakialam. Totoo bang lumaki ka sa probinsya? Sigurado ka bang sila ang tunay mong mga magulang? Claire Bennett, seryoso ka bang baliw? Ang mga magulang ba ni Brian ay tunay nga niyang mga magulang? Maliban kung alam mo kung sino ang kanyang tunay na mga magulang.
Ang kaparehong mukha ni Logan. Ang kaparehong peklat. Ang paraan ng kanyang pagpaparamdam sa akin. Siya talaga si Logan Browning. Pero bakit niya binago ang lahat at naging si Benjamin Pierce? Bakit niya hindi naaalala ang anumang bagay mula noon? MS, Bennett, gusto mo pa bang paalisin si Mr. Pierce? Claire Bennett, ano ang tingin mo sa akin? Alaga mo, alipin mo, kapag gusto mo akong makita, ginagawa mo ang lahat para manatili ako. Kapag ayaw mo, laging nakakahanap ka ng paraan para mapalayas ako. Umatras ka. Tama, kung gusto mo pa ang branch office, at ayaw mong magsampa ako ng kaso, para sa kalokohan na kompensasyon ni Elaine, pangako mo sa akin, tulungan mo ako sa 5 bagay. Pagkatapos noon, makakamit mo na ang kalayaan mo. Paano kung sadyang pahirapan mo si Benjamin? Paano kung, pagkatapos ng 5 bagay na iyon, hindi mo pa rin siya pakakawalan? Pagkatapos ng lahat, ang estilo mo ay laging, walang humpay na paghawak, kahit gaano man kahirap si Benjamin. Sa iyo, wala ka pa ring hiya at gusto mo siyang manatili sa tabi mo. Relax. Ito ay isang bagay na madali niyang magagawa. Huwag mong pakialaman kaming dalawa. Anong ginagawa mo? Ella Bennett, nandito ka ba para magpakita sa akin? Yung peklat mo. Paano mo nakuha yon? Anong laro ang nilalaro mo ngayon? Nung pinalayas mo ako kanina, hindi ko naman nakita na nag-aalala ka sa sugat ko. Bitawan mo ako. Pigilan mo na yung pabebe mong laro. Hindi ba gusto mo na pumayag ako na gawin ang 5 bagay para sa'yo? Dahil ang tapang mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. Masakit pa ba? Ang sugat mo. Nag-aalala ka sa akin. Huwag na, hindi ko kailangan ang peke mong pakikiramay. Benjamin Pierce, maniwala ka man o hindi, ang sugat mo ay may kinalaman sa akin. Ang sugat ko, dahil sa kanya? Magkakilala ba tayo dati? Impossible yon. Panlinlang lang to niya. Isa pang kasinungalingan para mapigilan ako. Hindi ba't sinabi mo na kung gagawin ko ang 5 bagay para sa'yo, pakakawalan mo ako? Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong gawin ko. Huwag ka nang magpahaba ng oras. Pakawalan mo na ako. Benjamin Pierce, ang unang bagay na gusto kong gawin mo para sa akin ay ito, lutuan mo ako ng isa pang pagkain. Hayaan mong maramdaman ko, sa huling pagkakataon, ang mga bakas na iniwan ni Logan. Sa mundong ito, saka kita pakakawalan, kahit na ikaw man si Logan o si Benjamin. Claire Bennett, sa lahat ng iyong pagmumukmok at pagrereklamo, nag-iisip ka na naman ba ng mga bagong kalokohan? Tapusin mo na lang ang 5 bagay na ito. Para matapos na ako sa kanya. Pwede bang, hiwain mo pa ng kaunting karot? Dati kasi. Ayoko sa karot. Hindi naman maganda ang kalusugan mo. Pihikan ka pa sa pagkain. Paano kung wala na ako sa tabi mo? Ano na ang gagawin mo? Sige na, kainin mo na. Hindi nakakakain si Elaine. Nang maraming karot nitong nakaraan, nagkaka-bloating siya. Ayoko ng silantro. Gusto ni Elaine. Sabi niya, napapalabas ng silantro ang lasa. Sabi ko na nga, ayoko ng silantro. Mahal. Siguro ay, nakalimutang tignan ng restoran ang note. Hahangwin ko na lang ang lahat ng silantro. Para sa'yo, pwede bang kumain ka ng maayos? Eksaktong pareho ang lasa, pero hindi na ito, tulad ng dati. Logan, makukuha ko pa kaya ulit siya?
Pwede mo ba akong gupitan? Ng mansanas na hugis kuneho. Ano ba yung rabbit apple? Di ko alam kung paano ito hiwain. Sinasadya mo ba to? Para lang guluhin ako. Hanapin mo na lang sa internet ang larawan. Hiwain mo kung paano mo gusto. Ito na yung pangalawang bagay na tinanong mo, di ba? Ben, di ba sabi mo di mo alam? Paano mo nalaman kung paano ito gawin? Sabihin mo sakin, sinusubukan mo bang magpa-impress sa ibang babae dyan? Wala akong ideya. Nung hinawakan ko na yung mansanas, parang alam ko na lang kung paano ito hiwain. Sa huli, wala nang babalikan. Huwag kang magalit. Heto. Kumuha ka ng mansanas. Kapag gumanda na pakiramdam mo, ililibre kita ng hotpot. Wag na. Kahit ikaw nga siya. Hindi ka na yung Logan na nagmamahal sa Kin. Di ko alam kung paano ako biglang natuto. Mula ngayon, para lang sa'yo ako maghihiwa ng mansanas, okay? Mula ngayon, para lang sakin ka maghahiwa ng mansanas, at wala nang iba. Huling bagay. Samahan mo ako bukas sa isang lugar. Pagkatapos noon, wala nang natitira sa pagitan natin. Tatlong taon na ang nakalipas. Logan, bakit mo dinala? Ako rito. Magandang Claire. Isusuot mo ba ang singsing na ito? At magiging nobya ko? Claire Bennett. Bakit siya nandito? Sinabi mo lang sakin na gusto mo akong sumama sa'yo rito. Hindi mo sinabing, hindi ko pwedeng isama si Elaine. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na agad. Ben, ang ganda ng lugar na ito. Kapag tapos na tayo, sa kanya, ulitin natin dito ang kasal natin. Okay? Logan. Totoo bang? Hindi ka na makakabalik? Nagawa ko na ang gusto mo. Kung gawin, kailan tayo pipirma ng kasulatan ng diborsyo? CJ. Magdiborsyo na. Tayo. Claire Bennett, anong klaseng laro ang nilalaro mo ngayon? Bilisan mo at pirmahan ang divorce papers. Sino kayo? Narito kami para kunin ang buhay mo. Ben, mahal kong Logan. Ngayong pagkakataon, anong pipiliin mo? Kailangan kita bukas, para magpanggap tayong dalawa. Elenan. Elaine, halika na, umalis na tayo. Ben, kung aalis tayo, sabay tayong umalis. Halika na, umalis na tayo. Tama na. Claire Bennett, tapos ka na ba sa paglalaro? Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit ka galit na galit? Hindi ba tinulungan lang kita? Nasubukan ang sinasabi mo. Hindi nasisirang pag-ibig. Natutuwa ka ba talaga na nasa palad mo ako? Hindi, pagod na ako.
Ayaw ko nang makipag-ugnayan sa'yo. Maghiwalay na tayo. Mabuti naman kung ganoon. Kahit na ikaw at si Logan ay iisang tao. Hindi ka na. Ang Logan Browning ng 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kayang umasa pa. Benjamin Pierce, malaya ka na ngayon. Ang tagal ko nang nakulong sa panaginip na ito. Napakatagal na. Para akong naging isang pagkahumaling. Baluktot at matalas. Siguro oras na para magising. Nagkakilala ba tayo dati? Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Lahat ng kalokohang ito. Nagsisisi ka na naman ba? Ayaw mo pa rin pala sa diborsyo. Nakapirma na ako sa mga papeles ng diborsyo. Ben, kita mo, malaya na tayo sa wakas. Nakipagdiborsyo na ako sa kanya sa wakas. Pero bakit wala akong nararamdamang kasiyahan? Sa halip ang pag-iyak niya ay nagpapasakit sa dibdib ko. Hoy, Logan, ingat. Kayong dalawa. Doktor, may tumawag ng doktor. Claire Bennett, isa na naman bang panloloko mo ito? Mabuti ka lang, di ba? Ginang Bennett, Ginoong Pierce, malaking pagkakamali lang ito. Hindi siya kasama namin. Logan, wala na akong utang na loob sa'yo. Claire, kung sakaling mabigo kita sa hinaharap, hayaan mo akong mamatay sa saksak. Logan Browning, ang pangakong minsang ginawa mo, ako ang magpapatupad para sa'yo. Malaya ka na ngayon. Logan. Logan Browning, gising, tingnan mo ako. Logan Browning. Magandang Claire. Isusuot mo ba ang singsing na ito? At magiging nobya ko? Claire. Claire, gising ka na. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Sabi ng doktor, kakagising mo lang. Kailangan mo pang magpahinga. Hindi mo na kailangang gawin ito. Wala na tayong koneksyon. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong manatili sa tabi ko. Hindi ito pilit. Hindi ko naramdamang napipilitan ako. Noong unang pagkakataong nakita kita, parang pamilyar ka na sa akin. Tuwing nakikita kitang umiiyak, nasasaktan ang puso ko, napakatanga ko, akala ko galit iyon, at nasabi ko ang lahat ng masasakit na salita, kasalanan ko, naaalala ko na, bumalik na lahat sa isip ko, naaalala ko na ang lahat. Ang pagpapakasal sa gitna ng mga bulaklak, ang kunehong mansanas, at nang tayo'y naghiwalay, bumalik na ako. Ako ito, bumalik na ang Logan mo. Naalala mo. Ano naman? Ano ang nagbago? Maaari na tayong magkasama ngayon, hindi na kita hahayaang, mabaliwala muli. Si Elaine, ang babaeng iyong nahulugan ng loob, nang nawala ang memorya mo. Hindi. Hindi iyon ang iniisip mo. Ano ba talagang iniisip ko? Kahapon lang, magkasintahan kayong dalawa, sa harap mismo ng mga mata ko. Ikaw na ang magsabi kung ano talagang iniisip ko. Baka nakalimutan lang kita. Noong panahong iyon, wala talagang laman ang isip ko. Ang mga adoptive parents ko, at ang mga magulang ni Elaine, ang kumapit sa isang gawa-gawang kwento, na may peke na mga litrato, at pinalin lang ako, na si Elaine ang tunay kong nobya. Hindi ko siya minahal, mali lang ang pagkakaintindi ko, na nobya ko si Elaine. Kaya, hindi ko siya hinawakan, ni minsan. Hindi mo kailangang gawin ito. Ikaw si Benjamin Pierce, hindi si Logan Browning. Tayo, hindi na tayo ang tayo. Matagal ka nang hindi si Logan. Si Logan Browning ay namatay nang tayo ay pinakamahigpit na nagmamahalan. Nang ikaw ay nagpaplano, napakasalan si Elaine, nang iniwan mo ako, nang walang pag-aatubili. Ang Logan na kilala ko ay wala na. Naghiwa ako ng mansanas para sa'yo. Huwag mong kalimutang kainin. Aayusin ko na ang tanghalian mo. Ginang, Bennett, nalaman ko na, yung mga taong gustong pumatay sa'yo, at kay Master Logan, ay iisang grupo lang. Nagpakita na rin sila ulit. Ang tagal nilang nawala ng walang bakas. Sa loob ng maraming taon, ngayong muling lumitaw si Logan Browning. Nagpakita na rin sila.
Ibig sabihin, tinututukan nila tayo, mula sa dilim. Ginang, Bennett, wala kang mga bodyguard sa paligid. Delikado talaga yan. Kumuha ako ng dagdag na seguridad para sa'yo. At maglagay ng ilang, mga bodyguard na nakatago, para kay Logan Browning. Ginang, Bennett. Si Young Master Browning. Ayaw pumirma sa divorce papers. Kung ayaw niyang pumirma, hayaan mo siya. Pinatawad mo ba siya? Sa isip ko, patay na si Logan Browning para sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit siya pinapabayaan ko ngayon, ay para sa kapakanan ng kumpanya, sa loob man o labas. Claire, sana lang, hindi mo na kailangang magdanas ng ganitong hirap. Binatang T. Browning. Jordan Webb, ang tagal na nating hindi nagkita. Sa mga nakaraang taon, salamat sa pagiging kasama mo sa kanya. Jordan Webb, sabihin mo sa akin, ang kalagayan ng Lauderdale Corporation ngayon. Nitong mga nakaraan, parehong ang mga shareholder at ang publiko ay madalas mag-usap tungkol sa kasal mo kay MS Bennett at saka tungkol sa bayad sa proyekto ni Donald Warner. Naalala ko, si Logan Browning ay may shares pa rin sa Lauderdale Corporation, di ba? Sa susunod na pagpupulong, gagamitin ko ang mga shares na yon bilang puhunan sa isang pustahan. Hindi ko hahayaang magkagulo ang loob ng Lauderdale Corporation. Lubos ang tiwala ko sa kakayahan mo. Kahit na ang Lauderdale Corporation ay itinatag ng pamilyang Bennett, marami ka ring effort na inilaan dito. Ayaw mo ring makita itong bumagsak, di ba? Tama ka. Hindi ko hahayaan na may manira sa Lauderdale Corporation. Kapag ang Lauderdale Corporation ay naging matatag na at malaman natin kung sino ang gustong pumatay sa atin, baka tayo ay pwedeng magsimula ulit. Kahit niloko mo ako, handa pa rin akong makipagtulungan sa'yo. Mahal kong Bennett, kahit hindi mo ako kailanman patawarin, hindi ko pa rin kayang tiisin na masayang lang ang lahat ng ating pinaghirapan. Elres Hampton, ang tagal na nating hindi nagkita. Sir, Kumusta na ang mga nangyayari sa kanila? narinig ko na biglang naalala ni Logan Browning ang kanyang mga alaala. Mukhang hindi pa rin pinatawad ni Claire Bennett, si Logan Browning. Magaling, patuloy mong pag-awayin sila. Magpalipas-lipas ka sa opisina nila. Ano man ang gawin mo, siguraduhing malaman ng lahat na ang kanilang pag-aasawa ay sa pangalan na lang. Naiintindihan ko, malaki ang hawak na shares ni Logan sa korporasyong Lauderdale. Dati siyang pinakamalaking taga-suporta ni Claire Bennett. Kung malaman ng lahat na tinalikuran na ni Logan, si Claire, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng kumpanya. Iyon lang ang paraan para magkaroon tayo ng pagkakataon na samantalahin ang kaguluhan. Sir, Claire, MS Bennett. Tulungan mo akong pumasok. MS Bennett, nasa labas pa rin si Mr. Pierce. Kung may mangyari kay Mr. Pierce, makakasira ito sa iyong at sa reputasyon ng korporasyong Lauderdale. Bumalik ka. Ang kailangan mong gawin ngayon ay iligtas ang korporasyong Lauderdale. Logan Browning, anong ginagawa mo? Benjamin Pierce. pagbabayaran ko ang mga pagkakamali ko. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan natin o ang Lauderdale Corporation. Ginang Bennett, Imbestigahan mo kung aling mga korporasyon at pamilya sa High Court ang nagkaroon ng malalaking pagbabago kamakailan dahil nang bumalik ang kanyang alaala. Gagalaw na ang mga nasa likod ng lahat ng ito. sige, Ginang Bennett. G. Pierce, Ginang, Bennett. Dahil sa kamakailang iskandalo sa pagitan ninyong dalawa, ang proyekto natin ay nakaranas ng malalaking problema. Kailangan ninyong magbigay kayo ng paliwanag para dito. Ginang Bennett. Ginang Bennett, ikaw ang nagpumilit na makipaghiwalay kay Ben at ginawa mo itong malaking iskandalo. Ngayon ang proyekto ng kumpanya ay nasa problema. Hindi ba sa tingin mo, dapat mong panagutan ang iyong mga pagkakamali? May kailangang umako at magayos ng gusot na ito. Ginang, Bennett, G. Pierce, ayaw naming makisali sa mga personal ninyong problema.
Pero pareho kayong dapat na managot. Dahil sa mga personal kong dahilan, ang kumpanya ay nagdusa ng isang pagkalugi. Para dito, ako ang mananagot ng buo. Ang nabigong proyekto ay kasalanan ko. Dahil sa isang bagay sa pagitan naming dalawa, ang reputasyon ng kumpanya ay nasira. Ako ang sasagot sa anumang direktang pagkalugi sa pera. Sa loob ng 3 taon, babayaran ko ang bawat pagkukulang ng kumpanya at sisiguraduhin kong ang kumpanya ay magkakaroon din ng bagong kita. Ang pagbabalik ay talagang hindi mabibigo sa inyong mga inaasahan. Kung hindi ko mabayaran ang pagkalugi, ibibigay ko lahat ng aking mga shares bilang si Logan Browning sa kumpanya. Bilang kabayaran para sa lahat ng narito. Nakikita mo, si Ben, nagmamadali siya. Naputulin ang ugnayan niya sa'yo. Well, tumatanda ka na at nagiging mapurol. Kahit gaano kadedikado ang isang kasambahay, paano siya magiging sapat para kay Ben? Pagkapit sa isang hungkag na pag-aasawa. Halos mapagod na ako para sa'yo. Dito ba, ang dapat mong naroon? Ang mga usapin ng Howderdale Corporation ay wala kang pakialam. Elaine Hampton. Kung may problema ka sa akin mo ibuhos, hindi ko hahayaan na ang sinuman sa inyo ay mang-api pa kay Claire. Ben, ikaw. Ginagawa mo ang lahat ng ito para sa kanya. Benjamin Pierce. Walang puso ka. Traidor ka. Hayaan mong linawin ko ito ng lubos. Ang asawa ko ay si Claire Bennett lang magpakailanman. Wala siyang utang na loob sa sinuman at hindi niya kailangang pasanin ang anumang sisi na hindi sa kanya at walang paraan na maghihiwalay tayo. Paumanhin. Personal na bagay lang. Paumanhin sa pag-aaksaya ng oras ng lahat. Magpatuloy tayo. Tungkol sa puhunan sa proyekto at sa plano sa pag-aayos ng koponan. May ideya ako, pero kung mayroon man sa inyo na may mungkahi, huwag kayong mahiyang magsalita. Wala talaga. Claire Bennett, lumabas ka rito ngayon din. Engret Hampton, ito ay Korporasyong Howderdale, hindi ang inyong tahanan. Mangyaring umalis na kayo, huwag ninyong guluhin ang aking mga tauhan. Lumabas. Hindi ako aalis kahit saan. Claire Bennett, ikaw ay talagang isang malaswang puta. Noon, dahil lang may ilang maruming pera ka, sinira mo talaga ang pamilya ng iba. Nagpapanggap na ikatlong gulong. Sa tulad mong nasa posisyon sa Howderdale. Kaya pala lugi ang kumpanya. Kayong lahat ay pugad lang ng mga ahas at daga. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Tama na yan. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para maggulo sa Howderdale? Kung ikaw ay magpapatuloy sa pagkalat ng mga maling chismis, huwag kang magalit kung ako ang kumilos. Seguridad. Pakialis siya. Alisin ninyo ang mga kamay ninyo sa akin. Huwag ninyo akong hawakan. Kayong mga tao-tauhan. Ang CEO ng korporasyong ito ay pala isang malaswang babae. Kaya pala, ang buong lugar na ito ay isang lungga ng kalaswan. Kayo, maghintay lang kayo sa inyong karma. Tita, pag-usapan natin sa labas. Hindi dito. Pag-usapan, ano pa ang sasabihin sa isang walang utang na loob na gago tulad mo? Ang eksena ni MS, Bennett, at ng iba ay sobra na. Drama lang ng mayayamang pamilya. Kung hindi siya ang nagsimula ng lahat, iiwan mo ba si Elaine? Isang puta lang siya, na ginagamit ang kanyang pera at kapangyarihan para guluhin ang pamilya ng ibang tao. Ginang Hampton, ako ang gumugulo sa mga pamilya. Sigurado ka ba? Siya ay si Logan Browning, hindi si Benjamin Pierce. Nagawa-gawa mo lang. Siya ang aking nobyo. Nagpanggap kayong lahat sa harap niya at talagang inakala nyo na manugang niya na siya ngayon. Alam mo na ang mga magulang ko sa probinsya ay hindi ko tunay na mga magulang. Kaya bakit kayo nagtulungan para magsinungaling sa akin, magtangka sa akin, at saktan si Claire Bennett? Literal na iniligtas namin ang iyong buhay noon. Kalimutan ang pinanggalingan. Walang utang na loob. Tama na. Security. Pakialis siya kaagad. Kayong lahat. CJ, nakita ng lahat ang nangyari. Ang buong gulo ngayong araw na ito ay hindi dahil kay Yanye, Bennett. Lahat ay dahil sa akin. Tapos na ang palabas. Ngayon ko lang naunawaan kung gaano kita nasaktan noon. Benjamin Pierce, ang pagsasama natin, ang nagpaunawa sa akin, na ang kahapon ay hindi na maibabalik. Sana, maunawaan mo rin ito. Magaling. Claire, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka nandito?
Lauderdale Corporation, at ang mga negosyo ng pamilyang Sinclair ay laging magkalaban. Naghiwalay na ang ating mga pamilya. Ilang henerasyon na ang nakalipas. Binatang Ginoong Sinclair, naparito ka ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Claire, hayaan na ang nakaraan. Sa nakaraan. Ngayon, narito ako para pag-usapan ng pakikipagsosyo kay Ginang Bennett. Pakikipagsosyo, ang ating dalawang pamilya ay naglalabanan na sa loob ng mga dekada. Bigla ka na lang gustong makipagtulungan sa akin. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Nalaman ko na, ang ilang iskandalo tungkol sa Lauderdale Corporation ay inilabas mula sa pamilyang Sinclair. Walang usok kung walang apoy. Wala sana sa mga ito ang mangyayari kung hindi mo pinagkanulo si Claire. Bukod pa riyan. Hindi mo ba ginawa-gawa lang ang lahat ng ito? Kung tatanungin mo ako, hindi mo pa rin nakakalimutan. Tungkol sa panahong muntik na akong makipagkasundo kay Claire, di ba? Tama na, ang mga lumang kwentong iyon ay dapat nang ibaon. Binatang Ginoong Sinclair, ano nga ba talaga ang pakikipagsosyong binanggit mo? Kaya pala ikaw si Ginang Bennett. Nagbago na ang panahon. Hindi na tayo dapat magpatuloy sa pag-aaway hanggang sa dulo tulad ng dati. Mayroon kang teknolohiya, samantalang mayroon akong mga koneksyon. Dapat tayong magtulungan at parehong manalo. Iniisip kong magtayo ng bagong sentro ng pananaliksik sa enerhiya. Interesado kaya si Ginang Bennett? Claire, Maganda ang tunog. Ma'am Bennett, decisibo ka talaga. Bukas, ako ang bahala. Maghanap tayo ng lugar para pag-usapan ng maayos ang pagtutulungan. Sige, maghihintay ako ng magandang balita. Mula sa'yo, Binata Sinclair. Claire, alam mo namang ang pamilya Sinclair, palaging gumagawa ng kalokohan. Bakit mo pinili na makipagsapalaran sa kanila? Hindi ba, gusto mong malaman kung ano talaga ang gusto ng mga Sinclair? Hintayin mo lang, ang tunay nilang kulay, malalantad din sa bandang huli. Claire Bennett. Tinanggihan mo ang pagpapakasal sa akin, at pumayag ka kay Logan Browning. Tingnan mo kung saan ka napunta. Gusto kong magdusa ka magpakailanman. Ito ang parusa mo. Kapag naaga ko na ang Lauderdale Corporation, at nasakop ko na ang buong negosyo sa High Court, gagawin kong lumuhad ka sa harap ko at magmakaawa sa akin. Handa na ba ang lahat para bukas? Binata, gusto mo bang sila mismo ang saktan ka rin? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Opo, sir. Claire Bennett, sa bandang huli, magiging akin ka rin. Pero bago mangyari yon, kailangan mong matuto ng isang maliit na aral. Kung hindi, paano ka kaya magiging masunurin sa tabi ko? Pasensya na at hindi ako naging magaling na host ngayon. Kapag natapos na ang proyekto, pumunta tayo sa Seaview at mag-relax sa isang cruise. Binata Sinclair, ang bait mo naman. Logan Browning. Huwag mo nang isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Ay, Sinclair, kumusta na ang sugat mo? Wala namang malala talaga. Sasabihin ko sa'yo kung gising na siya, kaya magpahinga ka muna ngayon. Aalis na ako. Tungkol sa bagay na ito, talagang lilitisin ko ito. Hintayin mo ang update ko. Naglakas loob silang atakihin ang parehong pamilya natin ng sabay. Ang kapal naman ng mukha nila. Binata, dapat ba tayong kumuha ng isa sa mga doktor ng pamilya Sinclair para tingnan ang sugat mo? Ayos lang. Alam nila ang ginagawa nila. Oo nga pala, ang balita tungkol sa atin at sa mga Bennett na inatake ng sabay at nagtigil putukan. Kumakalat na ngayon, di ba? Pero, Binata, hindi ko lang maintindihan. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Tang asterisk mo, ang dahilan kung bakit ko ginawa ito ay una, para si Claire ay mawala ng pag-iingat. Pangalawa, gusto kong malaman ng lahat na ang dalawang pamilya natin ay nagtutulungan. Sa ganoong paraan, gustuhin man ni Claire o hindi, ang Lauderdale Corporation ay ganap ng nakatali sa pamilya Sinclair. Ang galing mo talaga, Binata. Claire, anong tinitingnan mo dyan? Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, hindi naman masyadong malalim ang sugat mo.
Pero kailangan mo pa ring magpahinga at gumaling. Okay lang ako. Parang may kakaiba lang sa atake nito. Ben. Ben, okay ka lang ba? Sino? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Paano nangyari ito? Elaine Hampton, bakit ka nandito? Itatago mo pa rin sa akin ito. Nasa balita na ito ngayon. Nakipagsabuatan ka sa pamilya Sinclair, at inambush kayo ng isang hitman. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, malas. Isinama mo si Ben sa gulo na ito. Tama na. Miss Hampton, sa lahat ng mga taong ito, ang mga kumpanyang nakipagtulungan sa pamilya mo, laging mukhang matagumpay sa ibabaw. Pero mga hungkag na shell lang pala sila para sa money laundering sa ilalim. At sa huli, lahat ng pera ay dumiretso sa personal na account ng nanay mo. Ano ba talaga ang ginawa mo para makakuha ng napakaraming pera? Ginagawa mo lang ito. Imposibleng gawin ng nanay ko ang alinman sa mga iyon. Lahat ng ebidensyang ito, ginawa mo lang. Naiinggit ka lang sa akin. Gusto mo akong sirain. Tama na. Ben, Elaine Hampton, hindi kita minahal kailanman. anong sinabi mo? Noong nawala ang memorya ko, ang nanay mo, si Linda Hampton, ay nakipag-alyado sa nanay ko, mula pa sa amin, at magkasama silang nagsinungaling sakin. Pinilit nila akong mahalin ka. Pinilit akong makasama ka. At ako, parang isang tanga, napilitan akong pilitin ang sarili ko. Nagampanan ang papel na ito. Taon-taon. Hindi yan totoo. Nangako ka sakin na pagtatratuhin mo ako ng maayos. Pagkadiborsyado mo na si Claire Bennett. Heto ang kasunduan. Para ilipat ang 49% ng lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ko. Kunin mo, sa pagitan natin, at sa sinasabing kabutihan ng nanay mo, at sa kalokohang palabas na ito, tapos na ang lahat na yon. Ben, ilang taon kitang hinintay. At ngayon sasabihin mo sa akin na hindi mo ako minahal. Lahat ng usapan tungkol kay Benjamin Pierce, na umibig kay Elaine Hampton, ito'y isang panluloko lang na ginawa ng nanay mo. Ngayon, sa wakas nagising na ako. Ako si Logan Browning, hindi si Benjamin Pierce. Si Logan Browning, ay si Claire lang ang minahal. Noong panahong iyon, nasaktan si Logan Browning dahil sa pagsagip sa akin. Pagkatapos, siya ay iniligtas ng kanyang sinasabing mga magulang. Tapos habang wala siyang memorya, ginawa nila siyang ibang tao. Kaya't napilitan kaming magkahiwalay. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang magbabayad sa sinumang nasa likod nito. Bakit mo kailangang isali ako sa mga larong pag-ibig mo? Maliwanag kang nangako sa akin. Sabi mo, hindi mo ako bibiguin. Binigo kita. At binigo ko rin si Claire. Galit ako sa'yo. Isusumpa kita na magdusa tulad ng pagdurusa ko. Isusumpa kitang habang buhay na hindi mo makamtan ang kanyang kapatawaran. Magpahinga ka muna. May aasikasuhin ako bukas. Babalik na lang ako sa susunod. Si Brian Sinclair, may mga nahanap na raw siyang leads. Titingnan ko. Dapat inisip ko muna ito. Heto, jacket. Suotin mo muna. Salamat, Binata Sinclair. Claire, hindi mo kailangang maging masyadong formal sa akin. Kung tutuusin, noon halos, naging mag-asawa na tayo. Claire, nalaman kong ang ilan sa mga chismis laban sa korporasyon ay galing sa pamilya Sinclair. Siguro mali lang ang pinili kong tao. Kaya ako nagdusa sa mga nakaraang taon. Claire, totoo ba ang sinabi mo? Pero huli na ang lahat. May asawa na ako.
Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang bumangon sa kama. Tumabi ka. Gusto ko nang umuwi. Claire, hintayin mo ako. Kapag nalaman ko na ang totoo, pananagutan ng may sala. Leslie, napakaingat niya. Mukhang may nahanap kang mga bakas. Nalaman ko nga mga lalaking iyon ay malamang na pinadala ng isang tao sa loob ng Holderdale Corporation. Ah, Dapat mong imbestigahan ang mga shareholder na madalas na bumibisita sa mga ari-arian na mga karibal ng Holderdale kamakailan. Brian. Salamat. Palagi mo akong tinutulungan. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang mga miyembro ng board at sisiguraduhin na walang hadlang sa pagtutulungan ng ating mga pamilya. Brian, hihintayin ko ang magandang balita mo. Anong ginagawa mo rito? Logan Browning. Anong ginagawa mo dito? May sugat ka pa. Bakit ka umalis sa ospital? Logan Browning, ano ba ng problema mo? Logan Browning, anong gusto mong gawin? Claire Bennett, kahit hindi mo ako, mapatawad ngayon. Hindi naman pwedeng si Brian Sinclair. Talagang hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Hindi siya ang tama para sa akin. Ikaw ba ang tama? Claire Bennett, makinig ka sa akin, hayaan mong magpaliwanag ako. Mas masahol ka pa. Kaysa sa kanya. Binigyan mo ako ng perpektong Logan. Tapos pinawala mo siya sa akin. Tapos binigyan mo ako ni Benjamin na nagwasak sa akin. Nang wasak na ako. Sinabi mo sa akin na si Benjamin pala ay si Logan. Mas malupit ka pa kaysa kay Brian. Claire Bennett, kasalanan ko ang nangyari noon. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Brian Sinclair ay may ibang motibo talaga. Sabi ng doktor, ang sugat mo, kailangan pa ng panahon para gumaling. Kapag ganap ka ng gumaling, sasamahan kita para bisitahin ang mga magulang mo sa pag-aampon. Brian Sinclair, Napaimpulsibo ako. Nang makita kong si Brian Sinclair, ay sinadya akong lapitan. Naisip kong, makipaglaruan na lang. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman talaga siya pinagkatiwalaan. Bukod pa riyan, nalaman kong karamihan sa mga kasosyo sa negosyo ng pamilyang Hampton ay mga peking kumpanyang itinatag ng pamilyang Sinclair. kaya sa huli si Brian Sinclair ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nagsimula ang lahat sa mga peking magulang mo. Panahon na para malaman natin kung sino talaga sila. Claire Bennett, tama ka, wala talagang pinagkaiba sa pagitan ko at ni Brian Sinclair. Baka nga mas masahol pa ako kaysa sa kanya. Ihinto muna natin ang usapan natin. Sa ngayon, bigyan mo ako ng konting panahon. Asikasuhin muna natin ang sitwasyon ni Brian Sinclair. Claire Bennett, salamat sa pagsama mo sa akin dito. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Gusto ko lang malalaman kung para saan nga ba ang kanilang mga taon ng pagbabalak. Benjamin, nauwi na ang ating minamahal na anak. Tigilan na ninyo ang pagpapanggap. Sino ba talaga ang naglagay sa akin, sa inyong pangangalaga noon? Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Benjamin, ito ba ang babaeng naglagay ng mga ideyang iyan sa isip mo? Hindi siya welcome dito. Sabihin mo sa kanyang umalis. Iniligtas ninyo nga ako, pero kayo rin ang nagpawala. Sa sarili ko, hinubog ninyo ako, ginawa ninyo akong kahit ano ang gusto ninyong maging ako, pinawalan ninyo sa akin ang taong mahal ko. Huwag ninyong subukan siraan kami. Sino? Sino ang nagsabi sa iyo ng lahat ng ito?
Ipinapakita ng SCT report na ito, na ikaw at si Logan Browning ay walang relasyon sa dugo. Sabihin mo sa akin. Sino ka talaga? Si Young Master Sinclair. At ang pamilyang Hampton. Lumapit sila sa amin. Na may dala-dalang malaking halaga ng pera. Sabi nila. Gusto nilang pumunta siya sa High Court. At umibig kay Miss Hampton. Hindi kami makapagtanggi. Tara na. Kayong dalawa. Manatili kayo dito. Opo, Hanggang sa lumabas ang katotohanan. Huwag silang pabayaan. Ng inyong mga mata. mula ngayon, ako na lang si Logan Browning. Ingatan inyo ang sarili ninyo. Ang Lauderdale Corporation's Advanced Research Lab, katatapos lang ng mga huling pagsusuri sa kanyang Star Nucleus Light Technology, isang pambihirang tagumpay na 5 taon sa paggawa. Ito ay isang sistema ng interaksyong neural. Ang sentro nito ay tungkol sa environmental sensing at paghula ng krisis. Ginang, Bennett, parang hindi naman ganoon kaiba sa ibang mga brand sa labas. Ang Star Nucleus sa teorya ay maaaring maibalik pagkawala ng memorya dahil sa trauma O mga medikal na dahilan. Claire, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Ngunit isinusumpa ko, gugugulin ko ang natitira ng aking panahon sa tabi mo. Kahit na ikaw ay tumingin pabalik sa akin. Narito ako. Ang pain ay nailagay na. Brian Sinclair, hindi na makakaupo ng tahimik. Sa loob ng 3 araw, oras na sa wakas, natapusin ang dekada ng hidwaang ito. Sa pahinga. Dito. Nagawa ko na. Buti na lang naman ako yung kasanayan ng tatay ko sa pag-picklock. Kung hindi, siguradong palpak ako. Nahuli na. Ang isda. Sana naman si Brian Sinclair. Hindi ako bigyan. Mga ginang at ginoo, ngayong araw, kayong lahat ay sasaksi. Mula ngayon, ang korporasyon ni MS, Bennett, ay mawawala na. Brian Sinclair, ano ang ibig mong sabihin nito? Tanggang babae. Akala mo ba talaga na magkakasundo tayo mula pa nung araw na? Tinanggihan mo ako noon. Dapat alam mo na darating ang araw na ito. Ngayon, ipakita natin sa lahat kung ano ang tunay na core. Dahil dito, madali na lang lunurin ang kanyang korporasyon. Parang candy na lang yan. Saksihan natin ang kinabukasan ng magkasama. Young Master Sinclair, kontento ka na ba? Sa regalong ito na, espesyal para sa'yo. Claire Bennett, tinalikuran mo ako. Ako ang tinalikuran mo. Hindi ba ito, ang kapalit, na nararapat sa'yo? Linda Hampton, ang tauhan mo, di ba? Peke ang pagkakakilanlan ni Benjamin Pierce, na ginawa mo, di ba? Brian Sinclair, talagang nawawala ka na sa sarili mo. Ako ang nawawala sa sarili. Lahat ng ginawa ko, para lang sa matagalang tagumpay ng pamilyang Sinclair. Malinis ang konsensya ko. Ipinain mo ako para pahirapan si Claire. Kaya ngayon, oras na para bumaba ka sa entablado. Mr. Sinclair, ikaw ay pinaghihinalaang nag-utos sa iba na iligal na nakawin ng core business secrets ng Lauderdale Corporation at gumamit ng iligal na paraan para sa malalaking transaksyon sa negosyo. Matibay ang ebidensya. Sumama ka sa amin para tulungan ang investigasyon. Dalhin niyo siya. Paninirang puri ito. Naisahan ako. Brian Sinclair, aminado na siya sa lahat ng kaso. Nawawala si Linda Hampton. Magkita na lang tayo at mag-usap. And Red Hampton, tama na yan. Kalimutan mo na. Si Miss Hampton, siya. Anong karapatan mong banggitin si Elaine? Kayo ang dahilan ng lahat ng ito. Nasira ang buong buhay niya. Mahal na mahal niya si Benjamin Pierce. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari.
Bumalik ang memorya niya, at pinalayas lang si Elaine. Lahat ng ito ay pagsasabwatan mo at ni Brian Sinclair. Yan lang ang dahilan kung bakit siya nadamay. Lahat ay dahil sa'yo. Ikaw ang nag-report kay Brian Sinclair, kaya na-bankrupt ang pamilyang Hampton. Nagtulungan kayo, at pinilit ninyo ako at ang anak ko, sa dulo ng aming lubid. Ngayong pinili ka ni Benjamin. Maganda naman sa kabilang buhay. Pero malungkot mag-isa. Sumama ka na lang kaya sa akin. Kapag nawala ka na, tiyak na si Benjamin Pierce ay papakasalan si Elaine. Ha ha ha. Pigilan mo yan. Dumating ka, sakto ang dating mo. Gusto kong makita mo ng sarili mong mata, ang babaeng mahal mo, na mamatay sa harap mo. Claire. Claire Bennett. Logan Browning. Gising ka na. Sabi ng doktor, malubha ang sugat mo ngayon. Kailangan mong magpahinga ng matagal. Claire Bennett. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Tapos na ang lahat. Sina Brian Sinclair at Linda Hampton ay nakatanggap na ng nararapat sa kanila. Tungkol naman kay Elaine Hampton, pinadala ko rin siya sa ibang bansa. Ang perang ibinigay mo sa kanya ay higit na sapat na para mabuhay siya ng payapa habang buhay at ang iyong mga ampon na magulang. Nagdesisyon akong huwag nang lalabas pa sa kanila. Tayo. Ipapatawad mo ba ako? Pinatawad na kita. Ang buong pangyayaring ito ay tadhana lang. Pero, Logan Browning, pagod na ako. Ayaw ko nang maipit sa gulo ng pag-ibig at pagkamuhi. Logan Browning. Lumipas na ang kahapon. Tayo ay hindi na ang dating tayo. Hindi na tayo makakabalik pa. Pero napagdaanan natin ang napakaraming bagay. Hindi ko kayang bitawan. Hindi ko naman nakalimutan ang lahat ng magagandang alaala. Pero, hindi na tayo makakabalik sa dati. Kailangan nating sumulong. Logan Browning, hayaan na natin. Hayaan na natin dito. Hayaan na lang natin ang panahon ang bahala sa lahat. Okay. Okay. Respeto ko ang desisyon mo. Hindi na tayo dapat lumingon sa nakaraan. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Logan Browning. Tingnan mo, basta tayo'y lumakad, palayo sa nakaraan. Mas gumaganda ang lahat. Hindi ko na kailangan ng sinuman na maghiwa ng mansanas na hugis kuneho. Para sa akin. Claire Bennett. Ano man ang mangyari sa atin sa hinaharap, lagi kitang susuportahan, ipagtatanggol at masasaksihan ang iyong pag-usad.